Magandang buhay mga mag-aaral! Kumusta kayo? Oras na naman ng makabuluhang pagkatuto sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 9. Ako ang gurong inyong makakasama sa araw na ito. Sa Module 12, tatalakayin natin ang araling ang bunga ng kagalingan sa paggawa at wastong pamamahala sa oras. Para sa Most Essential Learning Competency number 12, inaasahang na kapag tatapos ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa at wastong pamamahala sa oras. Narito ang mga tiyak na layunin ng ating paksa ngayong araw. Pagkatapos mong aralin ang module na ito, ikaw ay inaasahang A. Nakapagsusuri ng sariling pagpapahalaga at gawi na pananatilihin at aalisin tungo sa pagkakaroon ng kagalingan sa paggawa. B. Nakapagpapasya ng tama sa kung paano wastong mapamamahalaan ng oras ng may mabuti at produktibong bunga. At C. Nakabubuo ng plano ng mga dapat gawin sa loob ng isang araw ng may wastong paggamit ng oras at may kausayan sa paggawa. Para sa ating paunang pagsubok, basahin at unawaing mabuti ang mga item sa ibaba. Piliin at isulat sa patlang ang titik ng pinakaangkop na sagot. Unang bilang, ang paggawa ng tao ay daan upang maisakatuparan ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa, at patlang. Ang tamang sagot ay letter C, lipunan. Ikalawang bilang, ang mga sumusunod na kilos ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa oras at panahon, maliban sa patlang. A. Pagtupad sa nabitawang pangako sa kapwa. B. Pagiging maagap sa mga gawain. C. Pag-iimpok sa mga bunga ng pagpapagal sa paggawa. D. Pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin sa tamang panahon. Ang tamang sagot ay letter D. Pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin sa tamang panahon. Ikatlong bilang, kung mahal mo ang iyong ginagawa, ikaw ay hindi makakaramdam ng patlang. A. Kasiyahan. B. Kapaguran. C. Kalituhan. D. Kainipan. Ang tamang sagot ay letter B. Kapaguran. Ika-apat na bilang, ang mga sumusunod ay indikasyon ng taong may kagalingan sa paggawa, maliban sa isa. Ito ay patlang. A. Mapagkakatiwalaan at tapat sa kanyang ginagawa. B. Mabilisang paggawa ng walang pag-iingat. C. Maayos at may kalidad ang gawa. D. May tiwala sa sariling galing. Ang tamang sagot ay letter B. Mabilis ang paggawa ng walang pag-iingat. Para sa huling bilang, kadalasang salitang nasasambit kapag nakakita ng produkto o gawaing may kalidad maliban sa patlang. A. Ang husay ng pagkakagawa. B. Walang tibay na maaasahan. C. Wow! Magaling! D. Ang ganda naman yan. Ang tamang sagot ay letter B. Walang tibay na maaasahan. Balik-aral. Word connect. Lutasin ang word puzzle. Unang bilang. Ang tamang sagot sa unang bilang ay paggawa. Ikalawang bilang. Magaling. Ang tamang sagot ay oras. Ikatlong bilang. Tama. Ang tamang sagot ay disiplina sa sarili. Ika-apat na bilang. Ang tamang sagot ay kasipagan. Ika-limang bilang. Tama. Ang
tamang sagot ay pasasalamat. Tinalakay sa nagdaang aralin ang kakayahan ng tao sa paggawa ay nararapat lakipan ng mga kagalingan sa pamamagitan ng pagtataglay ng katangiang gaya ng kasipagan, tiyaga, pagkamasigasig, malikhain, disiplina sa sarili at pagkapasinop upang tunay na maging kapaki-pakinabang ang kanilang gawa, hindi lamang sa sarili, kundi maging sa kanilang kapwa at sa lipunan. Gayon din ang paglilingkod na may wastong pamamahala sa oras upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong kanyang kaloob. Ngayon ay talakayin natin ang ating aralin. Ang bunga ng kagalingan sa paggawa at wastong pamamahala sa oras. Kilala mo ba ang taong nasa larawan A? Ang nasa larawan B kaya? Ang tao na nasa larawan A ay si Sir Isaac Newton, isang Ingles na mathematician, physicist, astronomer, theologian at author na kinikilala bilang pinaka-maimpluwensyang siyentipiko sa kasaysayan at pangunahing figura sa siyentipikong revolusyon. Alam mo ba na si Sir Isaac Newton ang nakadiskubre ng gravity habang siya ay naka-quarantine sa panahon ng epidemya na hatid ng bubonic plague taong 1665 hanggang 1667. Hindi niya inaksaya ang kanyang oras at sa halip sa kanyang pag-iisa ay nadiskubre niya ang makasaysayang ambag niya sa larangan ng siyensya at matematika, gaya ng differential and integral calculus, formulated theory ng universal gravitation, explored optics, at nag-eksperimento rin siya tungkol sa prisms at light. Larawan B. Marahil ay natukoy mo na kung sino ang nasa taong nasa larawan B. Siya ay si Angelica Locsin Colmenares o mas kilala bilang si Angel Locsin. Si Angel ay isang mahusay na aktres, atleta, negosyante at pilantropo. Sa kabila ng kanyang angking kasikatan, kagandahan at kayamanan, nanatili ang kababaang loob, kabaitan at pagmamalasakit sa kapwa ni Angel. Patunay ang pagkilala sa kanya ng isang magazine bilang Asian Heroes of Philanthropy noong 2019 sa kanyang pagiging matulungin. Sa panahon ng pandemya, ay hindi siya natakot at nanguna siya sa kampanyang #UnitedWeStandPH na nakalikom ng malaking halaga para sa mahigit 28 ospital na makagamit sila ng specialized tents para sa mga pasyente na positibo sa COVID-19. Nagbigay din siya ng malaking halaga para sa mga personal protective equipment o PPE at medical supplies para sa mga medical frontliners sa NCR at karatig lalawigan. Ilan lamang si Sir Isaac Newton at Angelica Locsin Colmenares sa mga huwarang individual na nagpakita ng kahusayan sa paggawa sa kani-kaniyang larangan nang may wastong pamamahala sa kanilang oras kahit pa sa harap ng pandemya. Ang tao ay nilikha ng Diyos para sa paggawa, mula sa mga simpleng bagay hanggang sa paggawa ng malalaking bagay na nakabubuti sa lahat. Bilang isang individual, mahalaga ang paglinang sa kahusayan sa paggawa tungo sa pagkakamit ng pag-unlad. Sa pamamagitan ng kahusayan sa paggawa ay nagagampanan ng individual ang tungkulin niya sa kanyang sarili, makatulong sa kapwa, at maisakatuparan ang layuning ibinigay ng may kapal gamit ang kaloob niyang talino at kakayahan. Mayroong indikasyon ang taong may kagalingan sa paggawa. Ito ay ang mga maayos at may kalidad na gawain, pagiging palatanong kung may hindi maunawaan, pagkatuto sa mga pagkakamali, pagiging profesional sa abilidad, nagsasaliksik at pinag-aaralan bago umpisahan ng gawain, may pakikisama sa mabuting paraan, mapagkakatiwalaan at tapat sa kanyang ginagawa, at may orihinalidad at tiwala sa sariling kakayahan. Pamamahala ng wasto sa oras ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating buhay. May kasabihan nga na ang oras kapag lumipas na
ay hindi na maibabalik pa. Kaya, kinakailangang gamitin ito ng matalino at wasto. Makatutulong ng malaki ang wastong pamamahala mo sa iyong oras upang malinang mo ang kagalingan sa paggawa. Mga tanong. Una, paano ginugol ni na Sir Isaac Newton at Angelica Locsin Colmenares ang kanilang oras noong panahon ng pandemya sa kani-kanilang panahon? Ikalawa, bakit mahalaga ang paggawa ng may kahusayan o kalidad? Diretso lang ako, kuya. Unang gawain, sa loob ng talahan na yan ay bilugan ang kilos na sa iyong palagay ay nagpapakita ng wastong pamamahala sa iyong oras habang ikaw ay nag-aaral gamit ang online o modular na pamamaraan ng pagkatuto. Narito ang sagot sa unang gawain. Mga tanong. Una, ano ang nakuha mong score mula sa gawain? Ano ang iyong saloobin sa naging resulta ng gawain at bakit? Ikalawa, ano ang mabuting maidudulot kung mapamamahalaan mo ng wasto ang iyong oras habang ikaw ay nag-aaral sa inyong bahay sa panahon ng pandemya? Ikalawang gawain, panuto, the reflection cup. Isipin mo na ang tasa na nasa larawan ay siyang paglalagyan mo ng finished product ng iyong gawain na dapat ay kakikitaan ng kalidad o kagalingan sa paggawa. Suriing mabuti ang iyong sarili at isulat ang pagpapahalaga o gawi na pananatiliin upang matiyak ang kalidad ng iyong produkto at siyang dapat mong ilagay sa loob ng tasa. Isulat naman sa labas ng tasa ang iyong pagpapahalaga o gawi na sagabal sa paggawa mo ng may kalidad. Para sa paglalahad ng ating aralin, basahin at unawain ang nakasaad sa banal na kasulatan ukol sa paggawa. Ano ang nais ipabatid sa iyo ng Diyos tungkol dito? Gawing inspirasyon ang nakasaad sa banal na kasulatan kasama ng iyong natutunan sa aralin upang mabuo ang konsepto ng aralin. Efeso, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 17. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Para sa tamang kasagutan, una, nais ng Diyos na mamumuhay tayo na ginagawa ang lahat ng ating makakaya upang gamitin ang ating panahon sa pinakamagandang paglalaanan nito. Ikalawa, ang taong marunong magpahalaga sa oras ay siyang may mahusay na magagawa para sa sarili, gayon din sa kanyang kapwa at sa lipunan. Ikatlo, ang oras o panahon ay nararapat lamang na pinamamahalaan ng may kaayusan ayon sa pangangailangan ng gawain. At panghuli, kapag ang oras ay napamahalaan ng maayos, ang bawat araw ay magiging ganap at produktibo. Anong pagpapahalaga kaya ang natutunan mo mula sa aralin? Ayon sa pagkakasunod-sunod, isulat sa tapat ng bawat bilang ng orasan ang pinaplano mong gawin sa loob ng isang araw ngayong panahon ng quarantine nang may wastong paggamit ng oras at may kahusayan sa paggawa ng bawat gawain. Kaya mo yan! Panapos na pagsusulit. Panuto, piliin at isulat sapat lang ang salitang dapat o di dapat ayon sa mga palatandaan ng mahusay na pamamahala sa paggamit ng oras. Unang bilang, hindi organisadong paggawa ng schedule. Ang tamang sagot, hindi dapat. Ikalawa, pagtatalaga ng oras sa iba't ibang trabaho. Ikatlong bilang, pagpapabukas ng gawain na maaaring gawin ngayon. Ang tamang sagot ay,
hindi dapat. Ika-4 na bilang. Mag-set ng alarm tuwing may mahalagang gagawin. Ang tamang sagot ay dapat. Ika-5 bilang. Maraming gustong gawin sa isang araw, ngunit parang wala ring natatapos. Ang tamang sagot ay hindi dapat. Ika-6. Pagsasanay ng prioritisasyon sa paggawa. Ang tamang sagot ay dapat. Ika-7 bilang. Kilalanin ang iyong limitasyon bago tanggapin ang isang gawain. Ang tamang sagot ay dapat. Ika-8 bilang. Sobrang pag-iisip at pagkatakot bago simulan ang paggawa. Ang tamang sagot ay hindi dapat. Ika-9. Paggamit ng oras sa mga bagay na walang katuturan. Ang tamang sagot ay hindi dapat. Ika-10. Mag-focus sa target na resulta at huwag paiba-iba ng desisyon. Ang tamang sagot ay dapat. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay isa isip, isa puso at isa kilos ninyo ang inyong mga natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ingat at paalam!